Okay mga Lods, may nawawala pong Ninja Turtle dito na inaaway si Yorme Vico Soto. Hindi niya yata alam yung ibig sabihin ng propaganda. Pero tuturuan natin yan. Under the street at naidigit Under the ICC. Ngayon, sana napanood nyo na yung mga videos bago ito. Kasi nga, I'm trying to prove to you guys that there is propaganda for the Diskaya, okay? Now, hindi ko alam kung meron bang against sa mga Diskaya kasi natural naman siguro na kinamumuhian natin yung mga kontraktor, yung mga senador, yung mga kongresista na nai-involve dyan sa flood control na yan, di ba? Ganun talaga. That includes Boss Martin as well. Aaminin ko na. Kahit anong salita ko dito about sa non-involvement to the ICI ni Boss Martin, talagang gano'n. Naiintindihan ko naman kayo. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Pero ngayon, etong Ninja Turtle na to, umaarya na naman ng salita. Ngayon, kung ako sa inyo, kayong mga inutil kayo, imbitahan nyo na ako sa SMNI. Pwede naman. Para magkatagpo-tagpo na tayo dyan. Ngayon, may naghahamon sa akin ng boxing dyan. Pwede naman. Basta si Banat ba yung kalaban ko. Kasi lugi si Sir Jack Wala nang sisirain sa mukha nun eh. At saka, pangalawa, para namang dalawang PWD pagsasabungin nyo. Maganda kaming dalawa ni Banat ba yung magsuntukan. Para tatlo na kaming PWD pagkatapos. Ganon ang maangas na Banat dyan. Pero ngayon, tuturuan ko kayo ng propaganda kasi mali-mali na naman tong sinasabi nitong Ninja Turtle na to. O, pakinggan na natin. Nako, Vico Soto. Nagbabala daw. Wag nang kagatin ang propaganda ng mga Diskaya. Propaganda ng akulong na. Tanga ka. Hindi naman yung mga Diskaya yung magkakalat ng propaganda eh. Pwede kasing yung pera nila yung papaganahin nila para magkalat ng propaganda na para sa kanila. Diba? Meron kasing white ops, meron kasing black ops. Yung black ops, paninira. Yung white ops, papuri, depensa, ganyan. Wag ka naman nagpapalata, tanga-tanga ka magdepensa eh. Pero hindi ko naman sinasabi ha. Pero, ang akin lang kasi, ito lang ang sa akin ha. Meron bang tao ngayon sa Pilipinas ang magdidepensa sa mga Diskaya nang walang incentive na kahit ano. Alam nyo, ako kahit bigyan ako 1 milyon, di ko didepensa niya mga inayupak na yan eh. Literally. Pero, ididibang ko ng libre. Kasi mali yung depensa niya. Butas na butas agad unang 10 seconds pa lang eh. Kasi, usually, ang nagkakalat ng propaganda, hindi naman yung principal eh. Hindi naman yung nasa taas mo eh. Yung mga galamay nila, yung nagkakalat. Kunyari, yung may PR team na hinire ang mga Diskaya, hindi ko sinasabing meron na, pero ito yung idea na sinasabi ni Vico Soto rito. Lawakan mo kasi yung utak mo, boy. Huwag mong ilagay sa sa buhat lahat. Ako, nagbubuhat naman din ako. Ayan, no? Ewan ko kung meron na. Kaso, wala pa masyado. Pero pwede na. Yun din, mag-isip ka rin. Galingan mo yung mga argumento mo. Biro mo, unang 10 seconds pa lang, tapos ka na eh. Oh. Diba? Kaya imbitahan nyo na ako sa SMNI. Invite Nico David to SMNI. Para magkaalaman na tayo. Hindi nagpaparinigan tayo sa social media. Ano ba yan? Kayo, ano yun? Yung isang vlogger nyo, yung si Sir Jack? Ang lakas magsabi na, ano yun? Yung pilay. Di papuntahin nyo ako dyan. Gusto nyo ganito pa eh. Saan ba? Hindi ko alam kung nasa yung SMNI. Sana kung nasa Quezon City lang naman yun. Sige, from dito hanggang sa SMNI, lalakarin ko lang. O yan ha. Lalakarin ko lang. Gusto nyo, ila-livestream ko pa eh. Or kung merong mabait dyan na pwede ko maging videographer, sige, go. Basta sa Quezon City lang, baka kasi nasa Davao eh. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya. Anyway, tuloy na natin. Vico, okay man lang yan na personalin mo Diskaya dahil pinersonal ka nung election. Hindi niya pinepersonal ang Diskaya. Lahat ng sinabi niya, may resibo, pong-pagong, lintik ka, tanga-tanga mo. Diba? Bubo!
Oh. Kung ano-anong pinagsasabi sa'yo ng eleksyon. Pero siguro maganda kung gano'n ka kaingay sa mga diskaya. Ganun ka rin kaingay sa ibang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Eh wala naman siyang ebidensya eh. Hindi na debanda siya. Stupid ka ba? Alam mo kung bakit siya maingay sa mga diskaya? Kasi may ebidensya siya, bobo. Oh my gulay. Di ba? Nasaan ba mga diskaya? Nasa Davao ba? Asan? Asan? Isipin mo nasaan sila. Saan? Nasa Pasig. So, ibig sabihin, yung tax revenue, yung taxation nila, nasa BIR Pasig. As mayor, alam niya kung may tax deficiency ang mga diskaya, tanga! Ano pa? Yung building code, di ba doon nagsimula yan? Meron kasi mga building, ang mga diskaya, na hindi nila, hindi dumaan doon sa proseso. Sino ba nangangasiwa ng building permit? Hindi ba yung LGU ng Pasig? Eh sino ba yung mayor? Si Rodrigo Duterte ba? Tanga? Bobo, sobrang tatanga. Tatanga. Kasi gusto nilang i-divert. Of course, bakit nyo hihinga ng... Si Vico Soto kasi, ang tira dyan, may ebidensya. Hindi naman yan parang kayo, puro akusa. Tapos na. Tapos na yung nabanggit lang ni Tatay Digong. Eh, yun na yun. Kung naisulat niya doon sa ledger niya, tapos na. Tapos na lahat yun. Naiintindihan mo ba? Bagong signos na ngayon. O ngayon, imbitahan nyo na ako sa SMNI. Lalakarin ko nga mula dito hanggang sa SMNI. Basta wag lang naman sa Davao yung SMNI. Alam ko kasi nasa Mother Ignacia lang yan. Hindi ko alam kung saan. Pero kung sa Quezon City yan, sige, lalakarin ko. Pero, gayon pa man, let's say mga 15 kilometers away yan. Malayo-layo yun. Gagawin ko pa rin. I will walk there. Oh, dali. Kung pilay ako, hindi ko magagawa yun. Oh, dami ko nang na-debunk dun lang sa imbitasyon na yun. Ang punto de vista dito, mga lords, eto yung totoo, ayan yung propaganda. Yan yung talking points nila last time eh. Diyos ko po. Na pangalanan mo yung iba. Eh, anong magagawa niya? Halimbawa, yung mga corrupt sa Benguet. Di ba may mga rock netting na hindi natapos? Alam ba ni Vico yon? Siyempre hindi. Hindi naman siya yung mayor ng Benguet eh. Bobo. Inang-ina ka. Tuloy. Sana ganun ka rin kaingay sa pagnanakaw ni Romualdez, ni Marcos, si Sandro Marcos. Bakit? Congressman ba si Vico? Hindi. Senador ba? Hindi. So, hindi niya alam yun. Wala siyang ebidensya doon. Gets mo ba kung paano gumagana yung batas? Madali kasing mag-akusa. Mahirap magpatunay. Gets mo? Gets mo ba? Hindi pa rin. Tanga ka kasi kaya hindi mo gets. Oh, dali, umarap kayo sa akin. Harapan tayo. Oh. O kasi, parang masyado mong tinatarget yung mga diskaya eh. Ay, nako, laos na yan, Dol. Dol, laos na yan, Dol. Hindi naman si Vico yung nagpakulong sa mga diskaya eh. Sino nagpakulong sa mga diskaya? People of the Philippines versus the diskaya. Gobyerno na yung kalaban nila eh. Bakit si Vico Soto pa rin yung sinisisi mo? Alam niya kasi na may propaganda pa rin for the diskaya. Ikaw, tanga-tanga ka, umamin ka, pinakita mo agad na tama siya, tanga! O, anong tawag dito? Hindi ba propaganda to for the diskayas? Dinidepensahan mo eh. Bakit mo didepensahan? Eh, may allegation nga sa kanila na mabigat eh. Explain ko lang sa inyo ngayon Ang justice system natin ngayon kasi, hindi na siya probable cause. Ang kanyang standard of evidence para umakyat sa korte is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Meaning to say, hindi lang basta 50-50 yung kaso mo pag sinampas ka sa korte. Ibig sabihin, malakas yung ebidensya laban sa kanila. Hanggang ngayon, Vico Soto pa rin. Ina ka. Ay, yan ang hirap dito sa mga DDS. Ito, wala talagang mga utak. As in. Kitang-kita sila. Basang-basa mo eh. Tingnan nyo yung pattern. Diba? Balikan nyo yung mga dating content ko. Yan pa rin yung sinasabi nila. Diyos ko, Lord.
Tas walang talking points, meron, ayan o. Sisihin mo kasi si Romualdez, sisihin mo kasi si BBM, sisihin mo, paano niya sisihin? Wala naman siyang ebidensya laban sa kanila. Tsaka di ba ginagawa nyo na rin yung mga yon? Eh di kayo na yung magsampa sa ombudsman. O go! O gusto nyo, doon na lang tayo sa ombudsman magkita-kita. Bago kayo magsampa ng kaso sa ombudsman, doon tayo sa harap nila mag-debate, 'di ba? Open mic debate tayo. Doon ako sa kabila, doon kayo sa kabila. O pwede, 'di ba? O lalakarin ko rin yung sa ombudsman. Ano ba kasi 'yan? Ano ba naman 'to? Bakit ayaw niyo pumatol sa akin? Diyos ko, siguro mababa yung views ko sa YouTube, pero mas kilala naman ako doon sa ibang banateros. Medyo malapit ako kay Sir Jack kaysa sa'yo. Ganon. Tuloy. Yung mga yan, bagamat magnanakaw din ng mga yan. Inamin mo! Inamin mo! Bakit mo inamin? Dapat tuloy-tuloy lang. Wag mo. So tama, may point si Vico Sotto na binabanatan niya yung mga diskaya kasi magnanakaw eh. Di ba? Meron siyang ebidensya eh. Di tama lang na i-focus niya yung energy niya doon. Ba't mo naman sasabihin magnanakaw? Didepensa mo sa simula, lalaglag mo sa gitna. Di ba? Mali. Huwag ganon. Yan, dapat ang target natin yung mga pinuno ng mga magnanakaw na yan. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo. As I mentioned before, this is a systemic problem. Hindi lang isang tao ang dapat managot dito. Yang mga diskaya, they are definitely not small players in this corruption game. Kasama din sila. Kasama din yung mga senador na na-involved, mga congressman na na-involved sa kanila. Problema sa mga diskaya, hanggang ngayon kasi hindi nila sinasabi sino yung mga involved dito. Imbis na they come clean. Ganun talaga eh. Tuloy natin. Walang iya, masyadong name-personal. Gusto pa naman maging presidente. So kapag presidente... Hindi, actually, hindi siya qualified. Di ba? Ito bang mga banateros na to, do they do research bago sila magsalita? Like, meron ba silang semblance of research bago sila magsalita? Or alam ba nila yung key points nitong mga... Kasi sa politika, okay lang kasi may inaccuracies ka. Okay lang konti. Kunyari, mali ka ng date, mali ka ng time. Ito kasi, blunder to eh, kung chess yung usapan. Kasi hindi naman qualified si Vico na maging presidente. At saka ayaw niya nga ng higher position eh. May mga interview siya na sinasabi niya na hindi niya kailangan ng higher position. Kasi tapos na yung term niya as mayor, di ba? After 2028, it's either he run for a higher position, congressman, senator, whatever, and from there, bahala na. Pero not as president. Kasi nga, 40 years old yung limit sa president. 39 pa lang si Vico. So, anong sinasabi mo? Literally na anong sinasabi mo, tanga? Are you dumb? Diyos mio. Yan na nga lang yung trabaho mo, pwede mo pabagawa ng maayos. Ganun din. Tatrabahuin mo, personalin mo lang yung mga kaaway mo. Hindi naman niya pinersonal yung... Ang personal, kunyari, ako, pinepersonal ako ninyo, di ba? Yung imaginary design, hindi naman ako, sabi ko nga sa inyo, lalakarin ko eh, para pakita sa inyo. Tapos, i-live stream natin, para paganda. From start dito sa Antipolo hanggang papunta ng, kung saan man tayo magkikita-kita. Kasi, if totoong pilay ako, hindi ako makalakad. Ganun lang kasimple. Hindi ako makaka-jogging, hindi ako makakatakbo, di ba? It's fun. Gawin natin yon. Ang problema, papalag muna kayo. Susulat muna kayo in writing na iniimbitahan namin si Nico David sa SMNI, tapos ganyan. Kasi, yun ang personalan, di ba? Pinapersonal nyo. Tinatawag nyo ako mga ad hominems, yun ang personal. Kay Vico, ano yung sinabi niya? Pabago-bago yung testimony. Totoo naman. May tax deficiency, totoo naman. May mga kinulimbat, totoo naman. The fact that they are applying for state witness, they must know something there. Okay? Tsaka inamin nila na nagbibigay sila ng pera sa mga politiko. Mga magnanakaw sila, umamin sila. Totoo naman yun, hindi na pa may personal yun.
At saka, galingan mo, Boss Dada. Ang hina mo eh. Oh. Dapat interest ng sambayan ng Pilipino. Yung... Exactly. Ano ba yung ginagawa niya? LGU lang siya eh. Pero ginagawa niya yung best niya sa Pasig. Bubutasan mo pa. Ganyan kayo katanga. Okay lang yun. Pinaprioritize mo, hindi yung interest mo lang. Interest pa talaga niya. Anyway, ayun. So, ang call out ko sa inyo mga banateros, shoot me an invite. Invite nyo ako. Ikaw, syempre ikaw, madali ka lang naman eh. Si Banat Bay, si Sir Jack, yung iba pa, hindi mga kilala yun eh. So, sama-sama na kayo. Isang tumpok na tanga laban sa akin, ha? Tapos gagawin ko talaga yon. Basta wag lang naman nasa Davao yung SMNI. Or sa harap na lang tayo ng ombudsman para diretso file na kayo. Filean nyo yung mga, yan sila Sandro Marcos, sila PBM, filean nyo agad. Pwede. Yun lang naman, mga lod.